talaga. Sana tuluyan ng matigil ang PI. Yun nga. Yan ang pag-uusapan natin. Eto. Sabi ng COMELEC, sinuspindi na po ng Commission on Election ang lahat ng hagbang kaugnay sa People's Initiative bilang pamamaraan upang amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kabilang dito ang pagtanggap ng mga signature sheet ng kanilang election officers hinggil sa PI Bumbansa ito. Sa interview ng RMN Manila kay COMELEC spokesperson kanina to, Rex Laudianco, sinabi nito ay kailangan nilang reviewin ang kasalukuyang implementing rules and regulations sa People's Initiative tulad na lamang ng pag-withdraw ng mga pirma sa inisyatiba. So bakit to? Ngayon lang to sinasabi ng COMELEC partner. Oo. Actually kanina nadinig ko na yan, di ba? Ito lang hapon, di ba? Parang nagpunyagi in a way yung mga miyembro ng Senado. Yung mga senador. Dahil nag-utos nga NBank, partner. Kaya sabi nga, kinuwento nga ni Senator Loren nung dating nagtatanong siya doon sa parang COMELEC official, election official partner sa lugar nila. Hindi nga daw nila ito mapapahinto yung pagtanggap ng mga signature kasi walang kautusan mula sa COMELEC. Ngayon nagkaroon ng resolution ng COMELEC and Bank na indefinite suspension muna yung pagtanggap ng signature. With every word of your statement, but you're correct, sa nakaraang 3 linggo ay patuloy ang ating pag-uusap sa lahat ng sektor, lalo na ang mababang kapuluan, pati na rin ang Pangulo. At ang masasabi po natin, sa simula pa lang, alam na natin na yung People's Initiative, sa salitang jointly, sa isang salita, ay hindi dapat gawin dahil ito ay makakabuwag sa Senado at mawawala ang Senado, magiging unicameral. Yan po ay sa simula pa lang ay paulit-ulit 100 beses namin sinabi sa lahat ng aming pulong. Tayo po'y nagagalak na ang COMELEC ay nagkaroon ng NBank resolution today na titigil na ang pagtanggap sa mga distrito ng ating bansa ng mga napirmahan. Alam po natin, sa marami natin pag-uusap sa mga barangay, na ang pagpipirma po nila ay hindi sinalang-alang ang laman ng form. Ni isang tao po ay wala po akong nakausap na naintindihan kung ano ba yung pag-amyenda sa konstitusyon at ano ba ang mangyayari pag mabuwag ang Senado. Akala daw nila ay COMELEC registration. Akala daw nila ay may kapalit na tupad o AX. Akala daw nila ay nag-survey lang ang mga barangay. Sinuri ko po ang mga barangay na kaya kong kausapin at wala po talaga. Kaya dapat po ay sagrado po ang pag-amyenda ng konstitusyon at ang People's Initiative ay isang forma ng pag-amyenda. Pero isaalang-alang po natin ang kahalagahan ng karapatan ng ating taong bayan. Huwag natin i-exploit ang kawalan ng edukasyon or mas masama ang palitan ng pera o ayuda sa mga pirma ng ating mamamayan. Kaya alam naman natin na yung People's Initiative na hindi naman talaga boses ng taong bayan dahil alam natin nagpalitan ng ayuda at pera at bigas daw ay mula sa simula ay flawed. In short, peke. Ngayon, meron pang 43 na mga distrito na hindi pa nagsumite. Kaya 43 daw, minus isa. 44 as of this afternoon, in-advise ako ngayon, just before we came here, naging 43. So, ang hinihiling po natin sa 43 ay wag na ngang tumanggap ang mga EOs or election officers. Dahil maski isa man distrito ang hindi nakakompleto ay wala na at patay na talaga ang PI. Kaya yung pagtuldok po ng PI ngayon na meron 43 na distritong wala pa na sumite ay dapat sundin ang NBank na sinabi ng COMELEC. Bakit naman kokolekta ang mga EO ng 43 kung meron ng NBank resolution na tigilan na yan? Sila ay maaring makasuhan kung hindi susunod sa COMELEC NBank. So, 3 linggo, ang maririnig mo
si Majority Leader, si Senate President, ang inyong lingkod at lahat ng mga senador sa mga manifesto, sa mga pulong, pero wala pa COMELEC, wala pang utos. Kaya I'll admit, tawag ako ng tawag sa mga EO namin sa Antique, they were helpless. And they would say, sorry po, ministerial po, hindi po namin pwedeng hindi po tanggapin yung mga pirma. Nung kinausap ko yung mga kapitan at yung mga tao, sinasabi, kasi pumirma po, sabi po kasi may ayuda, palista po ang mga magbibigay. Tapos sabi ko sa COMELEC, narinig nyo, hindi yan sa konstitusyon, kundi ayuda, pero hindi po pwedeng hindi tanggapin. Iba na po ang kwento ngayon. Dahil may en banc resolution po ngayong hapon, gaya ni sabi ni Senate President, na hintuin, stop it, stop PI. Pag yung 43, bukas sabihin natin, ay magsumite, they're violating the en banc resolution. So in answer to your question, that's the marked difference. Yun po ang malaking kaibahan sa 3 linggong nakaraan, ngayon po may resolution ang COMELEC. I hope that clearly answers your question. Yung pagtanggap ng mga signature, kasi walang kautusan mula sa COMELEC. Ngayon, nagkaroon ng resolution ng COMELEC and Bank na indefinite suspension muna yung pagtanggap ng signature. Kasi nga, base sa kanilang pagre-review or pag-assess partner, kulang nga ang implementing rules. The initiative. This is an exercise of due diligence on the part of the COMELEC and Bank. Pag pinayagan namin ang pagtanggap, pagtutuloy-tuloy, pagkatapos alam namin may problema, kami ang masisisi later. Hindi ito ordinary rules, ito ay rules para sa pagbabago ng ating saligang batas. Garcia said the suspension is indefinite until the COMELEC comes up with the enhanced and revised rules on the People's Initiative. Kulang nga ang implementing rules. At yun, partner, ang nakakasagabal. Napag-usapan natin before, di ba? Yung Santiago case, Lambino case, na binanggit nga ng Supreme Court na hindi pwedeng umusad ang People's Initiative dahil kulang, insufficient daw yung batas, especially implementing rules. Di ba? Kasi kung ilang percentage lang ba ng mga registered voters? 12. Parang 43 na lang yata ang kulang na distrito. Pwede na yun. Kakayanin yun. If ever talagang pupursigihin pa. Pero sabi nga nila, isang distrito lang ang hindi makakompleto, wala yun. Lagpak yun. So, ang mangyayari natin, partner, ito yung nakikita ko, nakikinikinita ng COMELEC. Diba? Dahil kulang ang implementing rules. Nasabi ng Supreme Court, kulang. Kahit magpursigi sila makakompleto ngayon ng signature at mag-file ng petition, hindi pa rin yan uusad. Dahil ang COMELEC, ang susundin pa rin niya, syempre, kung ano yung sinasabi ng Supreme Court. So, masasayang ang pera dyan, partner. Sayang ang effort. Sayang ang pag-check, mag-verify ng signature. Kung pagdating sa Supreme Court, babarahin din. Baksak din siya. So ano ngayon, ito nakikita ko, kaya dapat ang mga senador, hindi muna kayo magpunyagi. Actually, dinanggit na nila, baka daw mabuhay ang zombie. Actually, hindi pa to zombie. Kasi hindi pa siya patay. Indefinite suspension lang. Bakit? Ang nakikinikinita ko, partner, sabi nga nila, is re-reviewin. Re-reviewin nila yung implementing rules dahil kulang. So, sino gagawa ng implementing rules? COMELEC. Okay. So, pag gumawa ang COMELEC ng implementing rules at kinumpleto, tuloy pa rin. Tuloy pa rin yun. Kaya nga ito sa tingin ko, partner, hindi ito pinapatay. Gagawa sila. Kasi ano sabi niya, partner? May sinabi siya dyan Ito sinasabi nga ni COMELEC Chair. Sa press conference kanina, sabi niya, it is putting the brakes on the People's Initiative to review its guidelines. We need to review, enhance, and add to the existing. We need to review, and enhance, and to add the existing implementing rules and regulations concerning the People's Initiative. In our opinion, there are missing elements in the guidelines. Sabi pa niya, COMELEC Resolution number 10650 is the document governing
the conduct of People's Initiative to amend the 1987 Constitution. He argued that the Supreme Court, when he was still a member of the body, already ruled that only amendments, not revisions, can be made through a People's Initiative. What People's Initiative proponents want, he insisted, is a revision of the Constitution. Okay. So, ganito yan, partner. So, in other words, since sinabi ng Supreme Court na insufficient yung batas, so, ang COMELEC ngayon ang gagawa ng IRR or kukumpletohin nila yung IRR para pag umakyat sa Supreme Court yan, hindi na questionable kung meron bang dapat na ipa-implement na People's Initiative. So, yung tungkol sa kakulangan ng People's Initiative, hindi na siya magiging issue. Okay? So, sabi ko, sino ba ang dapat gumawa? Ayon sa batas, ang gagawa niyan, COMELEC. So, tingin ko, kukumpletohin nila yan. Kaya sabi nila, huwag nyo kaming apurahin kung paano at kailan. Kasi syempre, bubusisiin nila yan. Para pagdating sa Supreme Court yan, wala nang butas. Diba? Pwedeng matuloy ang pagpa-file ng petition. Pero ang tanong, partner, ganito. Yung bang pinapirmahan sa mga tao, maliban doon sa question na hindi nila naintindihan o hindi, maliban dyan, papasa pa rin ba siya sa People's Initiative? Diba? Yung binabanggit mo kanina. Kasi ang sabi, kapag ka revision, ang revision kasi partner, dalawang klase yan revision and amendments. Pag sinabi kasing revision, ito yung parang total overhaul ng Constitution. Kung magpapalitan mo talaga siya, including yung political structure. Diba? Lahat. So, ang isa dito, partner, kapag pinag-usapan natin yung sistema ng pagtanggal or pagdetermina dun sa checks and balances. Diba? Mababago yun halimbawa. Katulad halimbawa nito. Diba? Yung sa voting separately or jointly, tanong ba natin, ito ba ay revision or amendment? Ang basa ng iba, since ito ay in relation to checks and balances, partner. Revision to. So, pag revision ngayon, hindi siya papasok sa People's Initiative. So, ang mangyayari yan, partner, halimbawa pwede ba natin sabihin unconstitutional kasi hindi yun nasa batas? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Sa sinasabi ng saligang batas natin. Yes. So, kung IRR man, yung Implementing Rules and Regulations, ay mabuo at napakagandang ginawa ng COMELEC, magkaka-question pa rin yan na kung itong pinapa-People's Initiative nyo, naaayon sa batas. Dahil mukhang hindi lang siya amendments. Dahil ang People's Initiative, para lang sa amendments. May idadagdag ka lang o may ididilit ka lang na hindi makaka-apekto sa political structure. Na mga provision doon sa batas. But not the entire Constitution. Hindi parte, kahit hindi na nga entire Kung halimbawa, it will affect yung provisions about separation of powers or yung checks and balances, katulad nito, yung voting jointly or separately, makaka-apekto doon sa provision ng checks and balances. Kasi 'di ba, pag may checks and balances, hindi siya unicameral, bicameral siya. So kung makaka-apekto to sa pagboto ng ganyan at makaka-apekto doon sa checks and balances, na provisions sa Constitution, hindi siya amendment. Revision siya. So yan ang magiging issue naman ngayon, partner. Kapag hinayaan nila na makausad ito. Dahil meron ng magandang IRR. So marami pa rin pwedeng ibutas dito sa ginagawang PI. Ito nga, partner, kung nadinig mo yung speech nitong si Attorney Vic Rodriguez. At naniniwala din ho ba kayo, Attorney, na may ibang may nagpi-feed ng ibang impormasyon tungkol sa Chacha sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ako naniniwala. You know, I've been there. When you are the president, you have access to all and any information. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko alam ang nangyayari, hindi ko alam ang totoong sentimiento ng taong bayan. Lahat ng informasyon papasok dyan sa tanggapan ng Pangulo. Still, pag sinabi ni Pangulong Marcos na kakausapin niya yung
Kongreso, yung Kamara. Oo. Siyempre, we have to still believe him, partner. Oo. So, ayoko pang maniwala, although siyempre, meron tayong inkling, baka meron siyang kinalaman dito dahil, bakit patuloy? Oo. Diba? Minsan kasi, although sabihin natin may separation of, powers, partner, di ba? Hindi pwede makialam ang executive sa legislative. Pero, di ba, partner? Sabi nga natin, bakit pag kinumpas na nag-certify urgent na isang batas? Oo. Lahat gumagawa yan. naman ang... Oo, lahat yan, partner. Matik yan. Kongreso, di ba? So, kaya po sabihin na hindi pwedeng makiusap ang presidente na itigil nyo yan. Hindi naman sa pakingialam yun. Makiusap. Siyempre, kung ikaw ang speaker, pag nakiusap ang presidente sa'yo, hindi mo ba susundin? Oo, Pangulo yan eh. So isa yung partner. Hawag niya lahat dyan eh. Oo. Kaya hindi rin sila naniniwala na walang kinalaman ang speaker, pati yung kongreso. So sa tingin mo, partner, titigil? Oo. Mapapahinto kaya niya? Tingin ko? Oo. Hindi. Tingin ko ang tingin ko lang, partner. Sabi mo, pag siyang kumausap kay speaker, kung totoong kakausapin, kung totoong papahintiin. Oo. Diba? Ang buntod nito, partner. Diba? Nakatago, partner. Pangulo yan eh. Ayun na nga, sana nga. Dinipensa nga niya si Pangulo kanina sa mga banat kahapon dun sa ginawang rally sa Davao ng mga Duterte. Sino? Si Speaker? Oo. Dapat lang, di ba? Oo, kasi sabi pa niyo parang hindi nata. Imagine mo, partner, bakit may kinalaman ng Kongreso? Unang-una, sino ang nag-report na na-reach na nila yung 12.1% na required? Actually, sumobra pa. 3% and 12% na required ng konstitusyon. Di ba, si Albay Representative Joey Salceda, saan ba galing yun? Bakit sila yung nangunguna? Di ba? Pangalawa, partner, ano ba ang sinabi nitong si speaker? Di ba, isa siya pag nagkakaroon ng speech niya, partner, nagsasalita yan, talagang kung magkakaroon daw ng amendments, mas gusto niya ng People's Initiative. Partner. And at the same time, di ba, inalok niya ang Senado. O di gumawa rin kayo ng sarili niyong version. So, anong ibig sabihin, itong version na to, amin. Gawa kayo sarili niyong version. Di ba? Parang ganon, di ba? So, kaya tuloy maraming naniniwalang may kinalaman ang Kongreso, ang Kamara. Ang Kamara. Pagdating dito sa People's Initiative. Pero ang tanong dyan, kung sinasabi mo nga kanina, binabanggit ka, partner, mukhang, diba, may alam din ang Pangulo. Ang Pangulo ba talaga? O mayroon pang... may behind it. Sabi nga ni Senator Amy, may demonyo! Ay! Well, siguro hindi naman lingin sa kaalaman na marami mga vloggers na meron sila ibang tinutumbok na kung sino yung demonyo nagko-command. Diba? May nagko-command. Ako hindi. Ano ko lang, partner. May bumubulong. Hinihiram ko lang yung word ni Senator Amy kahapon. Ano siya talaga, marubdob. Oo, yung kanyang mga... Kasi nakikita nga niya. Sa nararamdaman niya. Mukhang hindi na tama. Hindi na tama itong mga nangyayari. At kailangan na talagang mag-decide mismo. Actually, partner. Magkaroon ng sariling desisyon ang Pangulo kaugnay rito. Kung totoo naman, ito ang gusto ng tao. Halimbawa lang tapos walang behind na politiko, walang politikong nagpupush dito. Tapos yung pinipirmahan ng tao ay alam nila ang ibig sabihin. At ito talaga yung gusto ng tao, partner. Wala namang problema yun eh. Correct. 'Di ba? Wala namang problema. At malinaw sa taong bayan kung ano, partner, ang pakay. 'Di ba? Kung ang nito, ang objective. Well, sinasabi lang nila para partner, sa ekonomiya ng ating bansa. Okay? Pero yung iba, kung para sa ekonomiya, but ito ang inyong isinusulong? Yes. Sabi nga kanina, partner. Ganun lang yung kasimple. Kung ang sinasabi ng Supreme Court, hindi nga pwede yan. Kulang pa. Oo, kulang pa. Okay? Pero pupunuin nga ng COMELEC ngayon. Ang revisions, kung ang isinusulong nyo ay ito, revisions ng ating salita, mukhang may iba pa kayong pakay. Yes. May iba pa kayo. Kung yan lang yung
para sa ekonomiya, dito tayo. Yung ano lang, pag-amend. Di ba, partner? Yes, pero partner... certain provision. Yes, kung economic provisions lang talaga yung gusto nila. At ang idadagdag na nila, as maybe provided by the law, walang magiging problema. Walang problema yan. Di ba? Kasi pag as maybe provided by the law, syempre gagawa sila ng batas patungkol dun sa meron silang issue about economic provisions. Halimbawa, pagbebenta ng property, ng real estate, ng lupa sa foreigner, they can make a law on that. Okay. Diba? So, ito kasi, partner, makikita mo talaga kung ano yung tinutumbok nila. Gusto talaga nilang sila ang mag-command. Kasi nga, sabi nga kanina ni Senator Chis Escudero, bakit nagtatagal? Bakit hindi nyo nga inaamyendahan yung economic provisions? Ba't hindi kayo nagtutugma ng Kamara? Ang sabi niya, kasi hindi pa yan, nakikita siguro ng Senado na hindi pa nga kailangan. There are so many ways na pwede mong amyendahan yan. Correct. Ay, hindi mo kailangan amyendahan ang konstitusyon na makakagawa ka naman ng mga economic provisions or laws about economy para tumaas yung ekonomiya ng bansa. Diba? Bakit kailangan talagang revision? Bakit kailangan buksan ang ang konstitusyon? Lagyan ng butas. Diba? Siyempre pag butas yung partner, pwedeng sumuwang, pwedeng lumaki na yung pagpasok mo Well, buti sana, partner, kung yung mga politiko lang rito nagsasalita, even yung mga eksperto sa batas even yung mga dating justice, partner. Diba? Partner, siguro, kung makikita natin, ito lang siguro ang difference. Yun ang kanilang mga Yun ang kanilang mga pananaw rito. Tingin ko, kung ang nakikita natin ay mga politiko ay matitino, halimbawa lang mga kayubi matino, hindi waldas, para sa bayan, nag-iisip talaga ng para sa ikabubuti ng bansa, partner, tingin ko hindi na magiging issue to kasi nandun yung tiwala. Bakit inaayawan ng mga ibang tao nakakaalam nung ano yung balak nila? Kasi nakikita natin kung sila patungo. Una, paano ba nilang ginagasta yung pera? Issue yan, partner. Bakit noong mga panahon ito, bakit bilyones ang binibigay niyong pera or funds dun sa mga mambabatas? Na hindi naman, kung tutuusin, hindi naman sa kanila. Kaya nga natanggal na yung PDAF Pero ginawa nila ng paraan para magkaroon pa rin sila ng pera. Tapos, ang gagawin nyo, pagka may pera kayo, paano kayo magre-report? Diba? Ano lang, parang pagre-report through certification, liquidation, by certification lang, na hindi namin alam saan yung ginagastos yan. So, alam nyo, yung tiwala ng tao, wala. Kaya, paano namin pababayaan sa inyo kung inaabuso nyo na nga yung pondo? Issue na nga yan Kaya nga nagkaroon ng mga initang debate tungkol sa SMNI. Dahil nga, pinupuntirya yung pera ninyo, yung pondo, kung paano nyo nagagastos. Tapos, paano namin kayo pagtitiwalaan kung ito na pondo, kaya nyo manipulahin, especially during BICAM. Paano kung kayo na lang ang nagdi-decide at wala na yung Senado. Yung Senado. Nasaan yung check and balance ngayon, sinasabi mga partner. Tuloy, pati even yung transparency dyan. Mawawala na. Diba? Sino ngayon ang kay-question sa inyo? Ganun lang po yun Yun, mangyayari dyan. Pero partner, syempre, maliban dito. Sabi nga natin, hindi pa ito patay. Huwag mo nang magpunyagi ang Senado. Dahil tingin ko, kapag naayos ang IRR, ang magiging issue niya lang dito is it revision or amendment? Hanggang bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clercas, nagpapalalang, wag tulugan ang inyong karapatan. Ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, at samahan natin uling ating nag-iisang abogada ng bayan bukas. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Usapang Batas.